Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Team Philippines tumapos na pang-anim sa Singapore Southeast Asian Games. Philippine Azkals football team handang-handa na para sa matchup kontra Yemen sa FIFA World Cup Asian Qualifier ngayong gabi. Boxing expert attorney Ed Tolentino naniniwalang magandang tune-up opponent para kay Manny Pacquiao si British rival Amir Khan. De La Salle Lady Spikers team captain Ara Galang maayos na nagre-recover mula sa left knee surgery. LeBron James-led Cleveland Cavaliers optimistiko sa kanilang tsansa na sa ang winner-take-all Game 7 sa NBA Championship Series kontra Golden State Warriors. Shooting guard Lance Stevenson magsusuot ng Los Angeles Clippers uniform sa susunod na season ng NBA. Top seed Roger Federer bumabante sa second round ng Jerry Weber Tennis Open sa Halle, Germany. At top honors ng third stage ng Tour of Switzerland inangkin ni Slovak speedster Peter Sagan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Slight improvement ang naabot ng Team Philippines sa kanilang katatapos na kampanya sa Singapore Southeast Asian Games. Sa dating 7th place finish overall sa Myanmar meet noong 2013, umangat ng isang baitang ang pwesto ng Pilipinas sa medal standings ng 28th SEA Games. Ang kabuang detalye ay ihahatid ni Miss Arian Malyari. Tumapos sa pang-anim overall ang Team Philippines sa medal standings ng Singapore Southeast Asian Games. Sa kanilang total collection na 29 golds, 36 silvers at 66 bronze medals, ibinalik ng Pilipinas sa pang-pitong pwesto ang 2013 host na Myanmar. Humakot ng tig-5 ginto ang mga national tracksters at Filipino Pugilat Day Sports Fest. Sina Ian Clark Bautista, Mario Fernandez, Junel Cantancio, Yumir Felix Marshall at Josie Gabuco ang mga gold medalists sa boxing event. Habang ang 5 ginto sa athletics ay courtesy naman ni na sprinter at hurdler Eric Ray. SEA Games fastest woman Kaya Anis Richardson, hammer thrower Caleb Stewart at steeplechaser Christopher Oibok Jr. Tigta-3 ginto ang nakamit ng Philippine Taekwondo team at ng National Billiards and Snooker Squad. Tigda-2 gold medals ang kontribusyon ng mga national triathletes at ng Philippine men's and women's softball teams. Habang tig-1 ginto naman ang napasa kamay ng bansa sa mga sports na wushu, tennis, cycling, sailing, shooting, gymnastics, judo at rugby sevens. Pero hindi maikakaila na ang pinakamatamis na gintong medalya para sa sambayan ng Pilipino ay ang nagmula sa Gilas Cadets team na muling nagkampiyon sa pang-17 pagkakataon sa men's basketball competitions ng SEA Games. It's really a credit to the coaches and the players. They've worked extremely hard the last 3.5 months, considering the schedule back in Manila. But they deserve it, and they were up against some tough competition. These last 2 nights against Thailand and Indonesia that now play professionally because of the ABL. So it was a great test for them, and I was really happy to see them pull it out. Sa mga oras na ito ay opisyal nang isinasara ang 28th edition ng SEA Games sa Singapore, kung saan ang powerhouse Thailandang itinanghal na overall champion. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, ng karagdagang strict shooters para sa Peerless Pilipinas team, ang national coaching staff. Ito ay matapos ang kanilang medal-less campaign sa 28th SEA Games. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari.
Malaki ang natutunan ng Perlas Pilipinas national team sa kanilang stint sa Singapore SEA Games. Ayon kay National Coach Patrick Aquino, malaking bagay para sa isang team ang magkaroon ng mga streak shooters. Kaya't ito umano ang pagtutunan nila ng pansin sa mga paparating na international tournaments. Nagkasya lamang sa 4th place finish sa women's basketball competition sa SEA Games Pilipinas, matapos na magrehistro sila ng 3 panalo at 2 talo sa eliminations. Siguro, probably, we need more, I think, more shooters in the surprise to learn the calls of the referee more. So, yun lang, actually, yun lang naman. Talagang, what happened to us here was really breaks of the game. And I think the girls really play hard every game. Samantala, hindi naman naitago ni Aquino ang paghanga sa ipinamala sa performance ni UAAP MVP April Bernard na nagsilbing consistent top scorer para sa national team. She's still young and she has a long way to go. Siguro, more development the next time around. We'll have to go there. I don't think anybody here in the league or in the tournament can stop her. It's just that, really, the breaks of the game. Buhat ng lumahok ang Pilipinas sa SEA Games noong 1977, ni minsan ay hindi pa tayo nakakapagsubi ng gold medal sa women's basketball. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sinimula na ni Phil-American shooting guard Bobby ang misyon na makapasok sa National Basketball Association o NBA. Kanina ay nag-workout ng 6'4" dribbler sa Utah Jazz, bitbit ang pangarap na makakuha ng pwesto sa Summer League roster ng team. Narito ang report ni Ms. Ann Camwal Viñas ng Sports Radio 918. Ipinagmalaki ni Filipino NBA prospect Bobby Ray Park ang Philippine basketball nang humarap siya sa Midgetman sa Utah Jazz workout kanina. Pumukaw ng pansin sa mga fans ng 6'4" shooting guard nang pumasok siya sa facilities ng Utah Jazz upang subukan na makapasok sa Summer League roster ng team. Karamihan sa mga tinanong kay Parks ay patungkol sa kung gaano kaaktibo ang basketball sa Pilipinas, kung saan sumikat ang kanyang ama na si Bobby Sr. They follow basketball so much, so they'll mob you, and after the game, they try to ask everything is strictly down to you. Ibinida rin ni Parks ang kapwa Phil-America na si Los Angeles Lakers guard Jordan Clarkson, pero ang pagkakaiba umano nila, turing siyang homegrown talent sa Pilipinas. Naniniwala rin si Park na ang kanyang pagiging matangkad na guard na may all-around capabilities ang magbibigay sa kanya ng pagkakataon na maabot ang kanyang NBA dream. Really just energy. I mean, being a tall guard that can play the 1 and the 2 and defend those spots, really, I hope I can bring that to the next level, and hopefully teams will see that. Noong isang taon ay nakakuha na sana ng pwesto sa Summer League lineup ng Lakers si Park kung hindi lamang nagkamali ng paglalagay ng tamang petsa at taon ng anakan ang kanyang American agent. Para sa PTV Sports at Camarinas, Sports Radio 918. Si Bobby Ray Parks ay naghahangad na makapasok sa NBA. Naghahanda naman si back-to-back FIBA World Under-18 Slam Dunk Champion Kobe Paras para sa kanyang pagsusuot ng UCLA uniform sa susunod na season ng USNCAA. May report si Haji Kaaminyo. Hindi lubusang masaya sa kanyang kampanya sa nakalipas na FIBA World Under-18 3x3 Championship sa Hungary si Pinoy shooting guard Kobe. Ito'y dahil bagamat na idepensa niya ang slam dunk title, hindi naman nahatak ni Paras sa kampyonato ang Philippine team. Kasama sina Richie Rivero, Michael Nieto at Richard Escoto, 2 panalo lamang ang nairehistro ng grupo ni Paras sa loob ng 5 laro sa group preliminaries. Pero nakabawi naman si Paras nang muli niyang pagharian ang slam dunk contest. So I was really saddened by the fact that we were out before the Sweet 16, if that's what they call it, because the main goal talaga was to be with my teammates, Richie Rivero, Mike Nieto, and Richard Escoto. I really wanted to achieve something with them and with the whole country talaga, because I don't want it to be an individual thing, because basketball is a team sport. So
Pinasalamatan rin ni Paras ang kanyang mga teammates na nagkaroon ng papel sa kanyang mga dunk attempts. The first thing I did was hug my teammates and hug my dad, because without them, I wouldn't want that. If you see the video, when I ran to my teammates, and then I was looking for my dad, so I ran to him and just hugged him, and I thanked him talaga for the opportunity he's given me. Sa ngayon ay nag-aaral si Paras sa LA Cathedral sa California. Athlete Scholar. Siya ay inaasahang maglalaro para sa University of California, Los Angeles sa papasok na season ng USNCAA. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa local basketball scene, importante para sa defending champion Purefood Star Hot Shots na may panalo ang matchup kontra Talk and Text Tropang Texters sa elimination phase ng PBA Governors Cup ngayong gabi. Ito'y dahil dito nakasalalay ang kanilang pag-asa na makapasok sa playoffs ng season-ending tournament. Nagbabalik si Haji Caaminio. Nangako ang defending champion Purefood Star Hot Shots na ibubuhos ang lahat sa crucial match kontra Talk and Text Tropang Texters sa elimination round ng PBA Governors Cup ngayong gabi. Ayon kay Assistant Coach Johnny Abarrientos, kinakailangang maging determinado sila sa laban para magkaroon sila ng tsansa na makapasok sa playoffs. Ang Purefoods at Talk and Text ay parehong nasa komplikadong sitwasyon kung saan kapwa sila may record na 3 wins against 5 losses. It seems, no, kung titignan mo yung game nila, they struggle. Same thing na nangyayari sa amin. So, dito mo makikita sa kayong chemistry ng team. Diba? Kasi walang naglalaro maganda sa amin eh. Kami rin eh. Up and down yung laro namin eh. The same thing sa Talk and Text. So, who wants it badly and who wants it more, siguro. Kung sino yung makakapag-depensa na maganda, siguro makakapag-deliver on both ends, siguro siya yung mananalo sa game. Aminado rin si Abarrientos na medyo nag-relax ang kanilang mga players matapos na kumumpleto sila ng Grand Slam Championships noong isang taon. Yung pagiging hard worker ng mga players dito, excited na ma-accomplish yung hindi pa na-accomplish. Tapos yung nakuha na, parang yun na, medyo nag-slow down na, taking things for granted na we all know each and everyone, yung chemistry natin, nandiyan pa, hindi ganun eh, hindi yung feeling. Hindi nyo inaasahan, pero hindi ganun yung nangyari dahil hindi tinatrabaho. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang Purefoods at Talk and Text sa main game ng doubleheader sa Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Bayan. Lipat tayo sa football. Tatangkayin ng Philippine Astros na makapaglista ng back-to-back victories sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa FIFA World Cup Asian Qualifier ngayong gabi. Sariwa mula sa pag-ani ng 2-1 win kontra Bahrain noong Huwebes. Makakatapat ang Thomas Billy mentor team ang Yemeni counterpart na lumasap naman ang 1-0 loss sa kamay ng powerhouse North Korea noong isang linggo. Ayon kay Philippine Astros defender Rob Bier, pinaghandaan nila ng husto ang laban kontra Yemen, lalo pat batid umano nila na mabigat na hamon ang isa nila ng higher-rated opponent. Ang match-up ng Pilipinas at Yemen ay isasagawa sa Qatar Sports Club Stadium mamayang alas 12 ng hating gabi, oras dito sa Pilipinas. Telasal Lady Spikers Team Captain Ana Galang maayos na nagre-recover mula sa left knee surgery. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa boxing. Isinusulong ni well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino ang matchup ni Manny Pacquiao at Amir Khan. Ito'y dahil magandang tune-up opponent umano ang British boxer para sa asam ni Pacquiao na makakuha ng rematch kontra undefeated American rival Floyd Mayweather Jr. May report si Mr. Ricky Santos ng Sports Radio 918. Naniniwala si veteran boxing analyst Tony Tolentino na magandang tune-up opponent
Pacquiao si British boxer Amir Khan. Ito'y kung gusto pang makakuha ng rematch ni Pacquiao kay American Tour mentor Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Tolentino, importante para kay Pacquiao na makakuha ng isang boxer na may skills na halos kapareho ni Mayweather. Napabalita na nais umano ni top-ranked big boss Bob Arum na ikasa ang Pacquiao-Khan face-off sa Dubai sa susunod na taon. Ano tayo sa 160? Sino yung magandang preparation ito? Kung talagang tinatagin na itabing match kay Mayweather. Nung ikonsidera ni Pacquiao na hinahanapan siya ng mga fans ng isang explosive performance, bagay na halos hindi nangyari sa mga previous ring appearances ng 36 na taong Sarangani Fighting Pride. Right now, the shoulders are good for Manny Pacquiao. Pero dito, kakayanin niya itong return na General Khan, he might end up falling faster than the London Bridge. Si Pacquiao ay kasalukuyang nagpapahinga sa General Santos City mahigit isang buwan matapos na magtamo siya ng shoulder injury sa losing battle Mayweather. Para sa PTV Sports, Ricky Ab Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, opisyal nang ipinagpaliban ang title defense ni Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes. Mula sa dating July 4 na urong sa July 11 ang playdate and ring return ni Nietes sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu City matapos na magtamo ng minor ankle injury sa training ang kanyang mandatory challenger na si Francisco Rodriguez ng Mexico. Nagsumiti na di umano ng medical certificate ang mga handlers si Rodriguez bago ng postponement. Pero para kay Nietes, walang problema sa kanya ang pagkakabalam ng laban dahil may 2 buwan na siyang sumasalang sa dibdibang training camp. Sa katunayan, nasa maayos na kondisyon ang 33-year-old Bacolod City puncher. Kulang 1 buwan bago ang laban. Sariwa mula sa pag-ari ng 9th round stoppage victory kontra Mexican challenger Gilberto Parra noong nakaraang Marso. Sa sampa ng ring, si Nietes bit-bit ang impresibong record na 35 wins, 21 by knockouts, 1 talo at 4 na tabla. Sa volleyball, kung si star spiker Ray ang tatanungin, importante na may pagpatuloy ang training ng Philippine Women's Volleyball Team. Ito'y upang mas maging handa sila para sa paghatong sa mga susunod na international tournaments. Narito ang report ni Ms. Arian Malyari. Nanawagan si National Volleyball Rachel Ann Daki sa mga sports leaders ng bansa at sa larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI na ipagpatuloy ang training at international exposures ng Philippine Women's Volleyball Team. Ito'y kahit pa nabigo silang umusad sa medal round ng women's volleyball competitions ng Singapore. Ayon kay Dakis, importante na maipagpatuloy ang paghataw ng national team sa mga international tournaments para umangat ang kalidad ng volleyball sa bansa. Sa 28 SEA Games, naglista ng 1 panalo at 2 talo sa group preliminaries ang Team Pilipinas. Sa players, suggest na i-maintain natin yung training and kumbaga lalo natin establish yung team ng volleyball para din sa paghahanda sa mga susunod na mga competition. Pinuri rin ni Dakis ang national coaching staff dahil sa maayos na paggabay sa pambansang koponan. Under Coach Ty and Coach Roger, so mahirap naman siya pero it's all worth it. Makikita mo yung mga naging na-excel sa'yo sa talent mo. Parang for you as a player, parang gusto mo pa matuto, gusto mo pa. So para sa amin as a player, ayaw namin mag-stop dun sa training niya kasi alam namin mas lalakas kami. Si Dakis na dating star spiker ng FEU Lady Tamaraw sa UAAP ay naglaro para sa Philippine Army Lady Troopers na nakalipas sa ng Shakesville. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball pa rin, umaasa naman ang De La Salle Lady Spikers coaching staff na makakasama na nila si Team Captain Aragalang sa kanilang kampanya sa papasok na season ng UAAP. Ito'y matapos na sumailalim sa left knee surgery noong Marso ang 20-year-old open hitter. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari.
Maayos na nagre-recover mula sa left knee surgery si De La Salle Lady Spikers team captain Ara Galang. Ayon kay De La Salle Athletic Director Nonong Calanog, malaki ang tsansa na makasama nila si Galang sa opening ng 78th season ng UAAP Women's Volleyball sa Setyembre dahil right on target ang recovery period ng 20-year-old open hitter. Nagtamo ng season-ending knee injury si Galang sa semi-final match kontra National University Lady Bulldogs noong nakaraang Marso. Still under rehab, no? She's just on her third month post-operation. She's on schedule based on the projected time of recovery. Hopefully, she's able to do all the ng mga PPs for her rehab so that by the time na umabot kami dun sa time na dapat na cleared na siya, she's able to clear all the tests that she needs to clear to be able to be cleared to play. Samantala, ibinalita naman ni Calanog na patuloy silang magbabalasa ng roster at patuloy rin ang paglalatag nila ng maayos sa training program para sa kanilang team. Si Coach Jamil, as far as he's concerned, he's keeping his options open. This is the time niya that he will see among the new players or the reserve players from last year will step up to be able to make the teams. Whoever is available, yun ang inaano namin. Also, yung mga rookies na magko-commit sa amin, kung yun ang ibang isasali namin depending on the eligibility rules of the particular league. Bago ang kanilang kampanya sa UAAP, ang De La Salle Lady Spikers ay hahataw muna sa Philippine National Games o PNG sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Yari, Telebisyon ng Bayan. LeBron James led Cleveland Cavaliers. Nangakong ibubuhos ang lahat para maipuwersa ang winner-take-all Game 7 sa NBA Championship Series kontra Golden State Warriors. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Optimistiko ang LeBron James-led Cleveland Cavaliers sa kanilang tsansa na maisagad sa winner-take-all Game 7 ang Championship Series kontra Golden State Warriors. Napag-iwanan sa serye 3, i-host ng Cavaliers ang Warriors sa Quicken Loans Arena para sa Game 6 bukas. May report si Haji Camino. Mismong si four-time league MVP LeBron James na ang nagsabing kaya nilang ipuwersa ang winner-take-all Game 7 sa NBA Championship Series kontra Golden State Warriors. Ito'y kahit pa lumasap sila ng back-to-back losses sa nakalipas na 2 games ng serye. Sa kabila ng kanyang panibagong triple-double performance sa NBA Finals, hindi pa rin nahatak ni King James sa panalo ang Cavaliers sa Game 5 kahapon. At tulad naniniwala rin si longtime NBA analyst Henry Liao na may liwanag pang naghihintay sa asam ng Cavaliers na makapagsubi ng kauna-unahang NBA Championship. Ito'y kung ituturing lamang ng kanyang mga teammates bilang karagdagang motibasyon ang pahayag ni James. More of a bravado na expect niya yung mga parang motivational words for his teammates na come on, this is our last game, please show up. Parang gano'n ang dating, no? Kasi even if he scores 50 or something, he needs his teammates to produce, no? I don't think, maybe in some other form, necessary shooting, maybe better position to shoot, no? On offense, so kumbaga, pakita mo na some of the passes hindi na nakakarating sa kanya o comes up too late. At para maisagad sa Game 7 ang serye, dapat anilyaw na magbago ng game plan si Cavaliers head coach David Blatt. The coach also will need some work to do, no? Kung siya sasabay sa Golden State plano to run, no? Golden State run, and they follow that transition game, makakalo talagang Cavaliers. Unang-una, they don't have the personnel. They're down to 7. I think in the first 3 games, that's why the Cavaliers went up to 1. The pace, the flow of the game and the pace
belong to the Cavaliers eh. In Game 4, medyo yung last quarter, pumalas na kasi pagod na pagod. Ang Game 6 ay isasagawa sa home court ng Cavaliers sa Quicken Loans Arena bukas ng alas 9 ng umaga, oras dito sa Pilipinas. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Los Angeles Clippers jersey na ang isusuot ni shooting guard Lance Stephenson na susunod na season ng National Basketball Association or NBA. Kanina in-acquire ng Clippers ng 6'5" dribbler mula sa Charlotte Hornets kapalit ni na forward Spencer Hawes at Matt Barnes. At base sa kasunduan, babayaran ng Clippers ang $9 million sa salary ni Stephenson para sa susunod na season, pero ang deal para sa 2016 to 2017 season ay may team option. Inaasahang makakatandem ni Stephenson sa backcourt position ng Clippers star point guard Chris Paul. Sa NBA pa rin, may bagong head coach na ang Denver Nuggets. Siya ay si former Sacramento Kings mentor Michael Malone na pinapirma ng 4-year deal ng koponan. Papalitan ni Malone si interim coach Melvin Hunt na pansamantalang humalili naman sa pwestong binakante ng sinibak na si former bench tactician Brian Shaw. Unang nagtrabaho si Malone bilang assistant para sa New York Knicks, Cleveland Cavaliers, New Orleans Hornets at Golden State Warriors bago siya nagsilbi bilang head coach ng Kings. Sa tennis, nalampasan ni Roger Federer na pagsubok na kinaharap sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Jerry Weber Open sa Halle, Germany. Kagabi ay nangailangan ng top-seeded Swiss master ng 3 sets bago niya napatalsik si hometown vet Philip Kohlschreiber 7-6, 3-6 at 7-6 sa opening round. Napag-iwanan sa score na 3-5 sa tiebreaker ng third and deciding set, rumatsada si Federer ng 4 na magkakasunod na puntos upang ma-improve sa 9-0 ang kanyang record na head-to-head encounter kontra Kohlschreiber. Target ni Federer na makasungkit ng pang-8 titulo sa Halle event. Parin umabante sa second round ng Aegon Championship sa London, England, si unseeded Richard Gasquet ng France. Ito'y matapos na patalsikin niya si Italian qualifier Simone Bolelli sa straight sets, 6-1 at 6-2 kagabi. 3 beses na nakabreak si Gasquet sa opening set bago siya nagdagdag ng 2 pang break sa sumunod na set. Ito ang pang-4 na raang ATP Tour match victory para kay Gasquet. At sa multi-stage cycling, inangkin ni Peter Sagan ang top honors ng third stage ng Tour of Switzerland. Kagabi ay umatake ang 25-year-old Slovak speedster sa metro ng karera at nahuhusan niya sa isang bunch finish sina Daniel Moreno ng Spain at Thibaut Pinot ng France. Kinampleto ni Sagan ang pagpedal sa 117km race na clocking na 3 hours and 35 seconds upang makamit ang kanyang kauna-unahang stage victory sa Swiss Bike Fest ngayong season. At dahil tumapos na kabilang sa main pack si Dutch rider Tom Dumoulin, siya pa rin ang magsusuot ng leader's jersey sa pagsikad ng 193km stage 4 ngayong gabi. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Alam niyo ba na hawak ni legendary Filipino kegler Baeng Nepomuceno ang record para sa pinakamaraming kampyonato sa prestihiyosong Bowling World Cup sa bilang na 4? Unang pinagharian ni Nepomuceno ang World Cup noong 1976 bago niya dinuplika ang title run sa torneo noong 1980, 1992 at 1996. At nagbabalik ang PTV Sports. Hindi na huli. Sakto. Yung mic lang naman kinabit. Yes, hello. Hi, Haji, kumusta? Magandang gabi. Kumusta din? Haji. How you doing? How'd you do? Yes, I'm fine. Okay lang. Total, kanina bago tayo mag-break, meron tayong alam nyo ba? Ngayon, meron na naman ako ibibigay sa kanilang alam nyo ba? Total, boses ko yun. Hindi. Eto, NBA Finals pa rin. So, this is
What's that? Bit of a trivia for them. Come on. A bit of a trivia for them bago natin basahin yung ating question of the day. Alam niyo po ba na 2 teams lamang sa National Basketball Association yung nanalo ng championship after trailing by 3-2 sa series lead on the road nanalo sa Game 7. 2 teams lang yan. Boston Celtics noong 1969 against Los Angeles Lakers at Washington Bullets naman noong 1978 versus Seattle Supersonics. On the road. Oo, kumbaga, na-force nila yung panalo sila on the road. Sa home floor mismo nung kalaban nila. Kaso ito, pag nag-Game 7, sa Warriors, di ba? Golden State. So, Cleveland na nga kaya yung pangatlong team na makakagawa niyan. Tingnan natin. Okay. So, on the road dyan, ha? Pag nag-champion sila, for the road! Yes! So, yan din ang ating question of the day pala. Yan din po ang ating question of the day. Very formal, Meg. Ang question of the day natin is, sa tingin ninyo, kaya mo ipersa ng Cleveland Cavaliers take all Game 7 sa NBA Championship Series kontra Golden State Warriors? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sport. Yan. At sa mga gusto mo makapagkwento sa amin, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Globe and TM subscribers. And Nescafe, baka pwede mas maayos-ayos. Sponsor. Baka pwede mas maayos-ayos. Sarap-sarapan niya naman. Gutom lang ako ngayon eh. Ayan. Oy, yung sinasabi ko kanina, 2 teams lang yan, out of 8. Yung 8 teams po, nanalo sila ng Game 7, trailing 3-2. 8 teams ba? At home naman yun. At home. Yung 2 dun sa 8 yun, road. So, 10 lahat, yung 3-2. Okay, sige. Right. Kasi, yung format nun, 2-2-1-1-1. Ngayon kasi yung format natin, di ba, 2-2-1-1-1 ulit. Yung mga nananalo ng Game 7 kasi usually 2-3-2. Ibig sabihin, 2 sa yung may advantage yung una, tapos yung middle 3 dun sa kabila naman. Mas lesser yung Tapos yung last 2, balik. Okay. Yun. Sige. So, text Facebook na po kayo. Tignan niyo yung itsura namin doon 3. Hoy! Taas natin. Talagang nakita. Sige. Improving ang internet natin. Mabilis. Nahuli ka, Balbo. Oy, abangan nyo. Website ng namin. Baka. Alayin mo, salamat naman sa suporta ng PTV. Yes. Meron na tayong replay. Meron na tayong YouTube. Sa atin talaga namang nag-uumapaw. YouTube tayo, live. Ngayon naman, baka naririnig ko. Hindi ito chismis, ha? Totoo ito. Baka may website. Kaya, nako. Abangan nila. Galing-galingan nyo. Ako talaga naman. PTV Sports website. Namalami yun, Naji. Parang ngayon ko lang narinig. Sa'yo ko lang narinig yan, ha? First. Scoop natin. Scoop yun. Scoop. Malay mo, yan ang in-thing yun. The in-thing, di ba? Social media. Okay, sige. So, basa, Meg. From Rod Bassett Ramos, hindi na po siguro. Hindi na. So, tingin niya, Golden State na. Yes. All the way, no? Okay. Christian Clemente, malabo nang magka-Game 7 kung hindi gagamitin ng coach ng Cavs sina Marion at iba pang bench players. Hindi sila mananalo kung puro LeBron lang sa 4th quarter. Kitang-kita naman na pagod na ang Cavs pagdating ng 4th quarter. Yes. Nakakita mo yung sinabi ni LeBron? Isagot niya rin sa tanong kung kaya pa or Ang sabi? Kung siya ba yan, Alam ko, confident pa nga siya. Oo nga, Sabi niya gano'n, di ba? Confident si LeBron James. Dapat lang. LeBron James K. May K ka, may K. Exactly. Sabi nga nila dapat daw gamitin motivation yung words of wisdom. Siyempre. Diba? Ng mga teammates niya. Pero totoo naman, magaling talaga si LeBron. And remember, itong tinutukoy ni, sino ba yun? Ito si Christian Clemente. Si Mozgov kasi 9 minutes lang na naglaro noong Game 5. 0 points pa siya. Marami nang hihiwagaan ngayon kay David Blatt. Para ba sinasabayan niya yung small ball ng Warriors? Smaller ball nga raw sila eh. Ha? Hindi naman daw ganun ang game ng Cavaliers. Remember, nung naging 2-1 yung series in favor of the Cavaliers, gumamit sila ng small ball.
doon sila nanalo. Pero ngayong sumabay sila sa pace ng Golden State, balik na lang nila sa dati. O yun na nga, sinasabi ni Boss Henry Liao. Yes. Na ibalik sa dati. Yung game plan ni David Blatt. Ito, gusto kong basahin to. Si Jeric Franz Reyes Ulueta. Hindi po, paulit-ulit. Hehehe. Huli ka, Jeric. Yung kahapon kasi, kung matatapos na ng diba? Iba-ibang tanong din yan Tsaka NBA pinag-usapan ngayon, di ba? Oo, sobrang ngayon. Pero si Jeric nakikipaglaro lang sa atin yan. Go for the king na nga daw sabi nga. Mahirap mag-game 7, baka masulit pa sila ng Cavs with LeBron. Anything is possible. Pero the end is near. Chef Steph Curry will serve. Remember, last Game 7 ni LeBron was against the San Antonio Spurs. Panalo si LeBron doon. Game 7. Pero ang kaibahan, home court nila noon. Miami Heat. So ano yung serve ni Steph? Baka yung Trophy Curry. Trophy. Ano tayo? Niluto siya ng chicken curry. Sige, caller tayo, caller. Alright. Okay, hello, good evening. Hello, good evening po. Good evening. Anong pangalan nila? Marlon po. Saan? Taga Santa Cruz po. Santa Cruz, Manila o Laguna? Manila. Oy, kapit ka Santa Cruz, Marlon. Dito po sa may Felix Huertas. Felix Huertas. Caller si Marlon. Kapit bahay. Taga-mahal kong Maynila. Taga-Kalimbaso. Taga-Maynila. Gurado ko. Ba't kahantayin mo rin? Marlon! Anong sagot mo? May sagot ka sa ating question of the day? Palagay ko po, hindi na po maabot ng Game 7 yun. Bakit? Kasi parang parang exhausted na si LeBron. Parang galit, ano? Ay! Parang exhausted na po. Parang exhausted na. Pagod. Alam mo, iba yung nakita ko. Marlon, parang nakita ko parang mas determinado siya. Pero, hindi na po kaya basketball to Kailangan mo lang kakampi. Hindi naman to one man. Diba? Oo nga po Oo. Sabi nga kahit umiscore siya ng 50-50 points. Hindi sila makasabay sa offense ng Golden State Warriors. Iba kasi, no? Alam mo, naglalaro ang basketball? Dati po, pero hindi na po masyado. Di ba? Pag napapansin mo yung, laro-laro, di ba? Ang lalaki nyo, tapos titirahan kayo sa labas. Kahit anong depensa mo, di ba? Yung tira sa labas, papasok. Nakakapanginay, di ba? Yung offense po kasi ng Golden State Warriors, parang yung dating offense din po ng Gilas, yung sumali sa FIBA World, yung drive-and kick. Ang tawag nila ron, dribble drive. Dribble drive. Tapos bilang papasa sa 3. May dribble crazy. Okay, Marlon, may dagdag ka pa o may gusto kang tanong pa o? Tanong ko lang po, kasi na po ba si Bonbon na studio? Si Bonbon, wala na tayo. Sa dilig, wala na rin. Tanong natin yung agent niya, text natin kung makakasagot. Marlon, at kung sumagot, i-announce natin mamaya, okay? Fan ka ba ni Bonbon? Yung dati ko, yung nasa UE pa siya. Nung nasa UE pa, oo. University of the East. Yun, oo. Hilig mag-text yun. Tsaka patanong ko lang din to, kasama po ba si Sumang dun sa DS Cadet? Wala. Sumali sila sa game. Wala. Si Roy Sumang, wala na. Hello? Wala po. Ang latest stint ni Roy Sumang, pero nag-try out. Kasama sa, sa pool. Kaya lang kinat nga kasi. Oo. Okay. Marlon? Okay na po yun. Sige, may papatingin ka ba? Wala naman po. Wala na. Okay, Marlon, salamat Tawag-tawag lang. Thank you din po. Alright, yan po si Marlon ng Santa Cruz, Manila. Kapitbahay namin. Oo, taga Santa Cruz, no? Sige, basa pa. Basa. Balik tayo sa Facebook. Nawala. Ba't napunta kay LA? Teka, sandali, direk ha. Nangyari.
Balik natin. Ay! Baka pa ganito. Sandali yun. Balik. Yan, sige. Alright, from Ben's Chenyo OC. Kung magbabago ng style ng coaching si Black, pero kung ganun pa din, di na sila abot ng Game 7. Ito, sabi ni Christian Asilo, bukas! Iiyak na ang Cavs. Sino kayang Cavs yan? Yung barangay ba yan? Bukas may laro sila. May laro din sila, no? Para ako. Pero di ba hindi naman din ina-expect ng Cavs na aabot sila dito sa finals? Kasi makasama lang sa playoffs, masaya na sila eh. Parang hindi. Overall favorite din kasi sa Eastern Conference ang Cavaliers. Oo, tsaka LeBron James. Next to Chicago. Cavs muna, ta Chicago Bulls. Oo. Talagang all the way to tsaka 2 years lang yung pinirma ni LeBron, di ba? 1 year lang. 1 year lang ba? Oo. Ang alam ko, nasa sa kanya na yung decision kung gaano na siya. Pagkakalam ko check natin. 2 years? Oo. May kakayahan siyang mag-opt out. Oo. Kung mag-opt out siya o magta-try siya sa free agency. Okay, sige. Basa pa. From Harold Hinebra, sabi niya, kaya pero mahihirapan na sila. Yan. Mahirap din bigkasin niya apelido. Constantino yan. Dinalistad na lang. Si G-Boy. Ay, sa tingin ko po, hindi na kakayanin ng Cavs yan kasi Pepper-wisyo na naman. Pepper-wisyo ba? Akala ko Pepper-wisyo. Pepper-wisyo na ng Warriors. Pahihirapan na ng Warriors yan. Makibati po sila si GJ ng Daet, Camarines. Ano ba ito? Oy, galing. Daet, Camarines Norte. Camarines Sur. Norte ba Sur? Norte ba? Basta Daet. Bicol. Sa Bicol. Okay, sige. Caller tayo. Hello, good evening. Sandali. Ayun. Okay, sige. Go. Hello, PTV Sports. Sino po sila? Hello, good evening po. Ay, magandang gabi po. Ano pa pangalan? Francisco ng San Mateo. Francis, sagot mo sa question of the day. Yes, sir. After 2 years, aabot ng Game 6. Game 6. Hindi, abot talaga yung Game 6 na. Kasi, mapapwersa niya LeBron para sa Game 6. Abot Game 7. Pero dahil LeBron para sa Game 7 pala. Very good. Bakit? Pero sir, para sa Game 7, mukha pa rin. Golden State pa rin ang bawat eh. Golden State pa rin. Kasi sir, lahat talaga sila talaga gumagawa eh. Lahat daw gumagawa. Oo. Tapos kasi sir, may favorite players ang minsan ginagamit. Alam mo pati si Andre na nag-improve din yung confidence niya. After his prime sa Philadelphia 76ers, tumaas ulit yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Sabi nga parang bumalik yung laro niya sa Philadelphia. Ginamit siya dito. Correct. Okay. Kasi sayang daw na Sean Warren, sayang laro nila. Oo nga. Championship may pa. May Mike Miller pa, di ba? Ginamit na si Mike Miller, kaya lang limited minutes lang din. Yes. Okay. Francis. Ako mag-champion ng Golden State sa Game 7, masaya. Kasi in front of home fans. Pero ano ba team mo, Francis? Ay! San Antonio Spurs. Okay. Sa PBA, ano team mo? Alaska man. Alaska. Yun. Kapapanalo lang ng Alaska. Yes sir, ganun sir. Nakaka-wish po yung panalo ng Alaska nun. Baka ako, di ba? 7-2 Alaska. Come from behind. Yung panalo na 22 points down. Inabot ko. Okay. Yes sir, dun lang po sa Sabado. Yes. Against top team po, San Miguel. Okay, sige. Travis versus, yung si Sweet. Okay. Alright. Sige, okay. Sige, go ahead. Binabati ko yung girlfriend ko si Bella Soraya. Sige. Ay mga Alaska ko. Sa Facebook, sa apo yung kapatid ko.
Mister ko po, si Christian Ray Francisco. Saka po yung baby niya po, si Akisha Ray. Okay. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Francis ng San Mateo. Yan, St. Matthew. St. Matthew, Rizal. Natatraffic ngayon. For sure. Lalo na pagpapunta ka ng Marikina. Galing kang Marikina? Okay, basa pa tayo? Basa muna, sige. Sige, sandali punta tayo. Bumagal ata. Biglang bumagal. Wala ba kayo dyan? Claire Marie Marley, sabi niya kaya ng Cleveland manalo sa Game 6. Game 7 para kay Claire. From Jules King, sabi niya pwede yan, Game 7 tapos champion mga taga Oakland at si Lebron balik Miami Beach, Florida. At mga idol, si Muala Tautua, mabubunot ba siya ng Star Hot Shots kasama ni Kiefer Ravena sa draft? Malayo yun. Kasi si Tautua nasa top 1, 2, 3. At decidido si Muala, di ba? Nung na-interview nga natin sabi niya, tutuloy na siya. Oo. Rodel Tagua, Golden State Warriors will close and will get the ring on Game 6. Talo na sa tao, gas out na ang Cavs, pero ang Golden State fresh pa at strong. Kahit mag-small ball pa ang GSW, ang Cavs mas favor sa GSW. Sabi ni LeBron, great player siya on individual stats, only not on team effort. Go Ginebra for the win sa laro nila next game. Bukas yun. Yes. From Girly Adahar, sabi niya, LeBron is the best player today, but Golden State or Dubs is the best team right now. Want Game 7. Sige. Okay. Sabi dito ni John Michael Di Maranan Aguilar, kaya pa yan ng Cleveland basta matulungan si LBJ ng mga teammates niya at dapat gamitin yung mga veterano nila. Sayang yung experience ng mga yun. Pakibati po asawa ko si Shane Aguilar dito sa Tarlac at Di Maranan family sa Asis Mendez, Cavite. Thanks and more power to your show. Thank you. From Wenfer Sakam, sabi niya, sa tingin ko, hindi na kaya ang Game 7. Yung coach nila kulang sa diskarte. Wala pa nga si Irving at Kevin Love. Ayaw pa niya gamitin ang mga players. Ayan. Isa pang trivia. Did you know that Golden State wins in games 4 and 5, Warriors had more assists, 24-16 and 23-17, indicating better ball movement. So parang gumamit ng better ball movement yung Golden State daw over the Cavaliers. Ayan, at nagbabalik po. Recovered na. Nagbabalik po. Okay na? Kota? Okay na. Si Jerry Calilero, nandito sa studio. Talaga naman, Maraming salamat sa Viewblends. Visit them at facebook.com/viewblendsph at the House of Silhouettes for my accessories. Yun kaya pala naglinis. Diba? Pampered Pooch Premier Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Amis Sumang ng Amazing Playground, Mr. Friend of California Bow, St. Luke's Medical Center, Miss Waves of Dermisthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Nanonood daw sa atin ngayon, mga avid fans daw natin. Sina Journey Bernales Prasmo, Hermie Ferreira, Roy Ferreira, Mang Boy at Mang Pidyong. Ayan, nanonood daw sila ngayon dyan. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. And happy birthday. Tama ba pagka sister-in-law? Sa sister-in-law ko na si Rovian Adel Mores Paulo Caaminyo. Ayan, happy birthday sa'yo. At yes, complete name talaga. Happy birthday and happy viewing sa inyo ni Franco dyan. At maraming salamat din po sa De Los Santos family dyan po sa Marikina City. Sa Pantua family po dyan po sa Liano, Caloocan City. Mama, Papa, I love you. Kay Ginger, Ate Rose, and of course, Miss Aisa, thank you very much. And to my wife, I love you, Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami Gita, Ritan, Mama Lao, kay Kuya King and Kuya Bunso. And maraming salamat siyempre sa tulong sa atin ng Sports Radio Fan. Right. Salamat. Pansamantala ko po si Dennis Principe. Megs Yoson. And Haji Caaminyo. Hanggang bukas, ito po muli ang inyong paboritong PTV Sports. Bye-bye.